Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Marboy Ribay at shoutout kay Aristo Lemariano. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Galit na galit sila at sinimulan pa nga silang mamali. Malapit na talaga silang umiyak. Maging si Shijon ay nalilito at naguguluhan na. Lumuhad at umiiyak para sa pagpapalam. Ito ang sinabi niya, ngunit ginawa niya ito ayon sa lahat ng mga hakbang, at maaari niyang ganap na makasigurado na wala siyang napalampas sa pagkakataong ito. Pero bakit? Bakit binubugbog? Sa oras na ito, natural na hindi nang ahas si Fu Tian na hayaang makagambala si Ye Shijon. Kinailangan niyang magtanong sa matigas na boses, Aaron, ano ang ibig mong sabihin? Pinaglalaroan mo ba kami? Pag mabaho na naman yang bibig mo, paglalaroan talaga kita. Tumayo ka kapag binugbog ka. Mali ka. Saan ka mali? Malamig na umungol si Han Sanchen. Nagkatinginan sina Fu Tian at Ye Shijon at tumango sa isa't isa. Then, they returned to their very footholding acting skills and cried again, and then he shouted in unison, Aaron, ay, mali tayo. Tunog, isagawa ang buong madla. Ngunit bahagyang umiling si Aaron, hindi. Hindi tama. Ano ang mali? Hindi ako interesado sa iyong paghingi ng tawad, o sa madaling salita, ang aming mga account ay binabayaran minsan. Ang gusto kong ihingi mo ng tawad ay ang alagad ng misteryosong alyansa ng mga tao na pinagtaksilan ng iyong mga masasamang kontrabida at namatay ng walang kasalanan noong araw na iyon. Naiintindihan mo ba? Don't worry, wala pa kaming sapat na oras ni Han para umiyak. Don't worry kung wala kayong sapat na oras para umiyak sa akin. Nang bumagsak ang mga salita, tumingin si Aaron sa langit, mukhang seryoso, at bahagyang sumugod sa langit upang mamulong. Ang kaganapan ngayon ay para aliwin ang mga kapatid na namatay ng walang kabuluhan. Sa hinaharap, sisisihin nila ang mga asong ito at babayaran nila ang iyong dugo ng kanilang dugo. Nag-alinlangan ang dalawa. Ngayon ay maaari na nilang talagang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng tinatawag na interes sa bibig ng Aaron. Ang iba, sa oras na ito, lahat ay itinoon ang kanilang atensyon sa Aaron. Lahat sila ay nagtrabaho para sa iba at mga subordinate lamang ng iba. Ngunit kadalasan, namamatay sila sa hongmao, at walang nagmamalasakit sa kanilang buhay. Kahit na kailangan nila ito, sila ay magiging biktima tulad ng Kanyan Kumpay. Bagamat ang pagtahak sa daan na ito ay nangangahulugan na maaari kang mawalan ng buhay anumang oras, sino ba ang hindi gustong magkaroon ng kaunting halaga sa iyong buhay? Maaari ka bang magtrabaho para sa isang minglord? Malinaw, ang saloobin ni Aaron sa kanyang mga nasasakupan ay nagdudulot sa kanila ng inggit at pagpapakilos sa kanila. Si Shinji ay naantig din sa kanyang mga mata. Minsan, ang pagbabayad ay hindi nangangahulugang nais na makabalik, ngunit ang anumang pagbabayad ay kailangang tumugon. Napakabait ni Aaron na kahit papaano ay masasabi niya sa kanya ng malinaw sa oras na ito na hindi siya kasama ng maling tao. Bakit? Hindi ka pa ba nagsisimula? Bahagyang ibinaba ni Aaron ang kanyang ulo at mahinahong tumingin sa kanila. Ang kanyang boses ay magaan ngunit malamig na parang pagpatay. Nanlumo sila at humiling sa kaila na humingi ng paumanhin para sa ilang hindi kilalang tao at kahit na umiyak ng mapait, na talagang nakakasakit sa mga tao, ay talagang sobra-sobra at labis na nakakainsulto, ngunit sa oras na ito, kapag ang mga tao ay nasa ilalim ng mga ambi, kailangan nilang iyuko ang kanilang mga ulo. Bahagyang naguhumapo ang mga emosyon, at pagkatapos, habang humihikbi ang dalawang tao sa mahinang boses, nagsimula ang hindi kayang masaksihan ni Zhu Yanshua at ng isang grupo ng mga matataas na uri ng mga tao. Mga kapatid ng Mystery Man Alliance, kami ay taksil at walang kahihiyang magnakaw at papatayin ka sa simula.
Kami ay makasalanan tayo. Si Fu Tian ay may parehong boses at damdamin. Tulad ng isang patay na ama, na may makajos na ugali, nang makitang si Fu Tian ang nanguna sa pagbibigay ng halimbawa, si Ye Shijun ay nag-alinlangan sandali, ngunit pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo. Hindi rin ako tama, bilang punong guro ng pamilyang Foye, hindi ko sila masisisi sa pagpayag nila, gawin nila ang ilang mga bagay na aso at magnanakaw tulad ng mga magnanakaw ngayon. Lumuluhod ako dito upang humingi ng tawad sa iyo. Pagkatapos ay tumingin sila sa Aaron. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay hindi na tulad ng dati ang Aaron, ngunit tumango ito ng may kasiyahan. Then, he picked his eyebrows, smiled and made a sign in his eyes. Now, they can't kneel. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Bagamat hindi nagsalita si Aaron at hindi na sila muling tinamaan, ang mga bagay sa kanyang mga mata ay talagang nakakainis sa kanila. Gusto niyang magkawtaw sila ngayon. Sabi nga sa kasabihan, lumuhad sa langit, lumuhad sa lupa, at saka lumuhad sa kanilang mga magulang. Parehong lumuhad dito ang matanda at bata na umiiyak para sa awa. Ito ang limitasyon ng limitasyon. Ngunit nangyari na ang Aaron ay hindi nasiyahan dito. Hiniling pa niya sa kanila na yumoko at lumuhad. Aaron, ako ang may-ari ng pamilya. Ako ang dating pinuno ng tunay na pamilya ng Diyos. Tsaka mas matanda ako sa iyo. Ang mga namatay mong kapatid ay mas matanda ng maraming beses. Lumuhad ako. Ito ay isang malaking regalo. Ngayon gusto mong yumoko ako, kaya ba nila? Gusto mo bang hindi mapakali ang mga kaluluwa ng mga taong ito sa impyerno? Hawak ang langit na galit at umiinom, tila labis siyang hindi nasisiyahan. Tumanggaw din si Ye Shijun, ako rin ang pinuno ng pamilyang Ye. Mataas ang katayuan ko. Kakayanin ba nila kung ako ay yumoko sa kanila? Dalawang bastos, kunwari pinipilit mo ako dito. Kapag pumatay ka ng tao, bakit hindi mo naiisip na sobra-sobra ang pang-aapi ng mga kabataan sa ganoong katanda? Ilipat mo sila bilang ikaw ngayon. Sinasabi ko sa iyo ang dalawang bastard na hindi lamang nila ito kayang bayaran, kundi hinihila ka rin sa ilalim ng lupa. Galit na sambat ni Aaron sa malamig na boses. Itong dalawang asong may double label na ito, ngayon ay panahon na para pagbayaran nila ang kanilang mga sarili, sa iba't ibang dahilan at salita, ngunit hindi nila naisip kung gaano sila ka-arrogant at domineering noong ginawa nila ito. Kung hindi dahil sa pagligtas kay Zia Wei at Pangolin ngayon, pinatay na sana sila ng Aaron gamit ang isang fucking knife at isang patay na ulo ng aso. Naririnig mo ang mga pasaway ni Aaron, tumingin ka sa akin at tumingin ako sa iyo. Sino ang hindi gustong gawin ito muna? Para sa kanila, hindi matitiis ang pagkawtaw. Aaron, halos sapat ka na ba? Bagamat kapalit nga ng buhay ang transaksyon mo at ko, limitado lang ang pagpaparaya ng mga tao. Ilang beses mo na silang pinapahiya. Ginagawa mo pa rin ba itong transaksyon? Sa kritikal na sandali, gumawa ng tunog si Zhou Yanshu sa oras. Kahit na hindi siya ang nawalan ng mukha, si Mr. Ye ang kanyang superior. Kung siya ay masyadong pangit, magiging maganda ba siya bilang isang subordinate? Lahat ay nasa iisang bangka. Paano hindi maintindihan ni Zhou Yanshu ang katotohanan ito? Sapat na. Bahagyang kumunot ang noo ni Aaron at sinabing, sa tingin mo ba masyado akong nagtatanong? Kung hindi mo alam ang ginawa nila, ayoko makipagtalo sa iyo, pero mas mabuting itikom mo ang bibig mo, o kung magalit ka, yayain kitang paglaruan sila. Pagkatapos nito, patuloy na idinagdag ni Aaron, at huwag mo akong takutin ng isang deal. Kaibigan ko lang si Zia Wei sa huli, pero itong dalawang asong ito ay kaaway ko. Iniinis nila ako. Hindi man lang kita nakikitungo at pinapatay sila ng diretsyo. Fuck off. Si Han Sanchen ay may galit sa kanyang mga mata at hindi masasagot na pagmamataas sa kanyang mga salita. Sa oras na ito, siya ay nasa tunay na galit. Natigilan si Zhou Yanshu. Noong una ay gusto niyang gamitin ang transaksyon para harapin ang Aaron para maibsan ang pressure kay Ye Shijun, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi man lang pumasok sa langis at asin ang Aaron, at nagbanta pa siyang manahimik sa pamamagitan ng pagkansela ng transaksyon. Kaya naman, wala na talaga siyang lakas ng loob na magsabi ng kahit isang salita sa isang pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, kumpara sa iba, si Zhou Yanshu ay mas nagmamalasakit sa buhay ni Ye Shijun. Matapos umatras ng ilang hakbang,
pinili ni Zhu Yanshua na bumalik sa kanyang orihinal na posisyon at hindi ng ahas. Na magrebelde kasama ang Aaron sa ngayon, mula sa pagmuni-muni ng Aaron sa oras na ito, naniniwala siya na magagawa ng Aaron ang kanyang sinasabi, lumingon si Aaron at bahagyang sinulyapan sina Fu Tian at Ye Shijun sa lupa, puno ng walang katapusang galit ang maganda niyang mga mata, ilang sandali pa, bigla siyang ngumiti, walang kalokohan. Iangat ang mahabang espada at putulin ito ng isang espada. Storytelling channel sa YouTube. May isang malakas na tunog, na sinundan ng isang pagsabog ng masakit na panaghoy. Sakit, sakit, sakit. Aaron, CNM ako. Sa oras na ito, galit na pinagalitan nina Fu Tian at Ye Shijun. Tinapan nila ang kanilang mga braso sa sobrang sakit. Ang isa ay naiwan at ang isa ay nasa kanan. Patuloy na umaagos ang dugo sa kanilang nakatikip na mga kamay. Sa lupa, dalawang braso ang nakalatag doon. Ang eksena ay lubhang kakilakilabot at madyugo. Si Zhu Yanshua at ang kanyang barkada ay natigilan. Hindi nila akalain na si Aaron ay napakabangis at mabangis kaya bigla niyang hinawakan ang isang malupit na kamay ng walang sabi-sabi. Gamit ang kanyang espada, ang kaliwang braso ni Fu Tian at ang kanang kamay ni Ye Shijun ay naputol mismo sa ilalim ng gilid ng espada sa mismong lugar. Paampas-hampas lang ito sa mukha at hindi umiimik ngayon lang. Ang ganitong malaking aksyon ay kasing tahimik ng isang masamang aso. Medyo sobra na. Matapos mabigla si Zhu Yanshua, labis siyang nagalit. Dahil ginawa ito ni Aaron, halatang hindi niya pinapansin ang sinuman. Ngunit dahil dito, kahit na mas galit siya, hindi na siya naglakas loob na magsabi pa ng kahit isang salita. Ngayon ay talagang natatakot na siyang mabaliw si Aaron, isang baliw. Ang susunod na hakbang ay hindi na kasing simple ng pagputol ng kanyang mga kamay. Ang isang grupo ng mga sundalo ay hindi nang ahas na magsabi ng higit pa, at kahit na maraming tao ay hindi nang ahas magsalita. Kung tutuusin, ang mga immediate superiors nila ay pinatumba dito na parang baboy. Hindi ba mas masama kung sasabihin pa nila? Ngumiti si Han Sanchen sa oras na ito, at ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak, paumanhin, medyo malayo ito sa ulo ng iyong aso. Kung hindi, bigyan mo ako ng pagkakataon at susubukan kong muli. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, isang bakas ng gulat ang sumilay sa galit na mukha ni Ye Shijun at Fu Tian. Halos sa sandaling itinaas ni Aaron ang kanyang espada, nontog ni Ye Shijun ang kanyang ulo sa lupa. I'm sorry, kapatid ng Mystery Man Alliance. Hindi ako kasing galing ng baboy at aso. I'm sorry for you. Nagmamadali ding sumunod si Fu Tian, yumuko at umiiyak para sa awa, kapatid ng Misteryong Alyansa, ako at ang aking matandang aso, ikinalulungkot kita. Patawarin mo kami. Bahagyang bamuka ang bibig ni Han Sanchen, hindi ba sinabi mo lang na gusto mo ng dignidad? Di ba sabi mo gusto mo ng status? Di ba sabi mo hindi nila kayang bayaran? Kaya panindigan, kayang panindigan, tao sila, tayo. Aso tayo. Bakit hindi yumoko at lumuhad sa tao? Habang umiiyak si Fu Tian, kailangan niyang tumangala at sagutin ang Aaron na may ngiti na mas pangit kaysa sa pag-iyak. Aaron, malamig na boses disdained isang ugong, ikaw ay talagang tulad ng isang aso. Nang bumagsak ang mga salita, bahagyang itinaas ni Aaron ang kanyang ulo at tumingin sa langit. Si Ye Shijun, na lumuhad sa lupa gamit ang kanyang mga daliri, ay malamig na sumigaw, mga kapatid ng misteryosong alyansa ng mga tao, nakikita mo ba? Naririnig mo ba? Nagsumikap ka sa akin, ngunit hindi ko ginawa ang aking tungkulin na protektahan ka. Ako si Aaron. Pasensya na sa iyo. Ngayon, itong dalawang magnanakaw ng aso ay nahuli ko at lumuhad upang humingi ng awa. Sana lang ngumiti ka. Sa hinaharap, isinusumpa ko sa pamamagitan ng Aaron na hahayaan kong sumama sa iyo ang magnanakaw ng aso na pumatay sa iyo. Maginhawa ka muna. Nang bumagsak ang mga salita, Aaron Jade Sword, uminom ng langit, lumuhad sa isang tuhod, bahagyang ipinikit ang kanyang mga mata, at same time na inaliw ang mga kaluluwa ng kanyang namatay na kapatid. Mayroong 10,000 tao sa eksena, tahimik, at lahat ay nakatingin sa Aaron at sa langit. Maging ang maraming tao ay nahawahan ng Aaron sa oras na ito at hindi napigil ang lumuhad kasama niya patungo sa langit, marahil. Para sa kanila, magkaiba tayo ng kampo at natural na magkaiba ang relasyon, ngunit ang isang bagay ay pareho tayo sa isa't isa, iyon ay,
Pagkakakilanlan, lahat sila ay nagtatrabaho para sa iba, ngunit sila ay mga nasasakupan lamang na sumisigaw at sumisigaw, ngunit sila ay mga kapatid ng ibang tao at mabuting kapatid na maaaring konektado sa buhay. Hindi na kailangang magsabi pa tungkol sa pagitan ng dalawa, bagamat mayroong libu-libong tropa sa himpapawid, alam mismo ni Zhou Yanshua na ang mga puso ng mga tao ay nagkahiwa-hiwalay sa panahong ito. Doon, lumuhad din si Changji sa lupa gamit ang isang tuhod ni Aaron. Pagtingin sa langit, bumulong siya, kahit hindi kita nakita, dahil nasa iisang bangka tayo, magkapatid din tayo, nandito na si Changji, nakita na rin kita. Nang bumagsak ang mga salita, bahagyang yumuko si Changji sa lupa upang ipakita ang kanyang paggalang. Natahimik ulit ang audience. Ilang sandali pa, binuksan ni Aaron ang kanyang mga mata at dahan-daang tumayo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!